Hello Kathden fans! Alden invited pala nung birthday ni Mami Min mga kasombreros. And then nominated ulit ang Kathden mga kasombreros. And then si Alden, ready na siya no, sa kanyang pagbubukas ng grand launching or grand opening ng kanyang McDo bukas mga kasombreros. Unahin ko itong si Alden po ay kasama niya ang kanyang mga childhood friend. Hindi naman childhood, para mga long time friends mga kasombreros sa showbiz no, na sina Barbie, si Christopher Martin at saka si Bea Binene. So nung nakarang nakarang araw lang na pinost ni Alden na kasama niya si Bea Binene mga kasombreros no, at saka si Christopher Martin sa kanyang Instagram. Ngayon ay naging reunion na no. Ang ganda ng outfit dito ni Alden no, sa kanyang nakakulay siya or naka-white siya dito mga kasombreros. Tapos parang nag-ala crew or McDo crew si Alden dito. Hindi ko na alam, parang siya no, talagang pinagawa niya yung damit niya dito mga kasombreros. Sabi ni Christopher Martin sa kanya, ang ganda ng McDo mo boy, sabi niya, congrats Alden Richards 02, sabi ni Christopher Martin na kanyang long time best friend no, kumpare si Christopher Martin mga kasombreros. So talagang bumisita, kumbaga pa parang mga kaibigan mo na doon bumisita doon sa bubuksan mong bagong business no. So nagpakita ng suporta ang kanyang mga besties mga kasombreros dito sa kanyang grand opening. So hindi ko alam kung bukas pupunta pa sila kasi maraming tao doon no, sa McDo ni Alden mga kasombreros, pero titingnan natin kung ano yung magiging takbo ng kanilang plano bukas mga kasombreros no, sa grand opening ng McDo niya Soy Tea mga kasombreros. So siguro si Ma'am Catherine, congrats, bagong McDo. So alam naman natin yan mga kasombreros, nag-uusap sila in private no, whatever achievements or recognitions and ito mga milestones sa buhay ni Alden ay alam naman natin na nag-uusap ang dalawang ito. So yon, congrats in advance kay Sir Alden no, na kung saan ay dito magbubukas na naman ang kanyang panibagong bukas yung kanyang panibagong McDo. And then ito, ang cute dito mga kasombreros kasi nung in-introduce si Alden doon sa akala ko kung governor no. Parang kasi yung nasa video ay yung mga MC, yung mga masters of ceremony mga kasombreros. Sabi niya bagong kongreso, tapos yung nasa video naman si Alden nagka-flying kiss mga kasombreros. So si Congressman Roy Gonzales pala yung tatawagin mga kasombreros. So tapos dito ay ang kulit, mamaya papakinggan natin ito mga kasombreros. Kasi na-emphasize dito, sabi niya parang sobrang haba ng sabi mo na Asia superstar, sabi nga gano'n. Alden Richards. So ito yung papunta na nga sila or nasa gym na sila, multi-purpose gym mga kasombreros no. Tapos sabi dito na isang MC na bakit parang may emphasis yung Asia superstar no, sobrang kulit lang no. So mamaya papakinggan natin ito mga kasombreros no, itong pag-announce niya na sobrang cute mga kasombreros. Talagang binigyan ng napakalaking emphasis at halaga mga kasombreros, of course, si Asia's multimedia star. Tapos ito siguro ang last na video no, na sasikhayan mga kasombreros na pwede nating ipakita na. Kasi ang kulit dito, yung mga kandidata ng Sikhayan Festival o ng Santa Rosa Laguna no, ay kumuway-kaway kaya Sir Alden Richards nung dumaan siya, tapos sabi ng nasa video, pogi sabi. Sabi ng gano'n, kulit lang, napupugian of course kaya phenomenal box office cinema king mga kasombreros. So nung dumaan si Soy Tea no, talagang binati siya ng And then ito ang kakulitan ni Alden dito mga kasombreros, may fan na parang tinawag yata sa malayo, tapos tapos parang pinakurat lang na nagulat kunwari si Alden mga kasombreros na nagpadilat ng kanyang mata at saka nagpadilat na yung mata niya, parang kunwari ay nagulat na parang nang inis, alam mo yung
Alam mo yung ano, nang inis lang siya mga kasembreros, no? Na kunwari nagulat siya dun sa nakita niya. Sobrang kulit lang ni Soiti mga kasembreros. Tapos pagkatapos ng isa ng picture, grabe. Hindi na ako magtataka kasi kahit dun sa may screen sa likod, may mga nag-video kay Alden mga kasembreros. Kung kaya trending na naman si Soiti mga kasembreros. Ito yung kagandahan sa kanya, ini-involve niya yung kanyang sarili. Kasi alam ko sa mga ganito, di ba dapat may talent fee, may mga bayad-bayad. So sa kanya parang ano lang, voluntary participation kasi talagang gusto niyang, alam mo yun, magtanaw ng utang na loob sa kanyang papabayang sinilangan na Santa Rosa. So yung mga ganito, di ba, kasi maaring hindi siya dito, parang busy siya for example, or yung may iba naman talaga na artista na hindi sila ganoon ka proud na kunwari kunwari sa ibang artista kung taga Davao sila for example, parang hindi nila kinikilala ng ganito kagaya kay Sir Alden na parang nakagawian na talaga niya na nakaugalian na niya na every year ay umattend siya ng Sikhain Festival bilang pagtanaw niya ng utang na loob sa or parang proud, no, pagka-proud mga kasembreros sa kanyang bayan which is Santa Rosa na dito siya sinilang mga kasembreros. So yung iba, di ba, pag sikat na, tapos hindi na sila, parang basta kakaiba mga kasembreros, unlike sa may ibang artista kasi kailangan bayaran pa sila, or request sila ng municipality, or ng organizers, and so on. So Sir Alden, iba, no, talagang parang wala na ako nakitang ibang artista na ginawa ng panata itong pag-attend ng fiesta ng kanyang bayang sinilangan. Basta kakaiba, no, kakaiba talaga Sir Alden. Kasi yung iba talagang pag invite sila talaga may bayad or parang hindi siya ganoon ka-regular na ginagawa nila mga kasembreros sa kanilang papabayang kung saan sila sinilang mga kasembreros. Tapos ito na yung video ng magtotropa na sina Alden, si Christopher Martin at saka si Barbie Forteza. Kasama pala dito si Tracy Garcia, no, at saka si Bea Binene. Posted ito ni Sir RV Matibag sa kanyang Instagram mga kasembreros. Congrats Kuya Direk Alden Richards, no, by Sir RV Matibag, na kung saan ay part ng glam team, no, ni Alden Richards si RV Matibag mga kasembreros. So talagang dito ang daming nagsusuporta sa bagong business ni Soiti mga kasembreros. Tapos ito, ang cute ng history ng Pepsi, no, kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Parang talagang sabi ng caption, parang inantay talaga ng Pepsi si Ma'am Catherine mga kasembreros na maging brand ambassador nito. Kasi nung bata pa siya, hindi pa siya gaanong pwede. Tapos nung naging dalaga na si Ma'am Catherine, ay siya na yung ginawang brand endorser ng Pepsi Cola drink mga kasembreros, na of course alam natin ay sikat na cola, parang inumin or soft drinks sa Pilipinas mga kasembreros at maging sa ibang mundo, no, parang pangalawa sa Coca-Cola mga kasembreros. So ang kulit lang, parang sabi inantay talaga ng Pepsi si Ma'am Catherine mga kasembreros. So which is definitely worth it mga kasembreros. Tapos ito, na-recall, no, ng isang admin ang dating buhay or dating yung mga old pics, no, yung mga batang-bata pa ang inyong phenomenal box office cinema king, kasama pa ang kanyang Mama Rio at saka yung kanyang Lolo Danny mga kasembreros. So ang cute lang, no, kasi si dito si Riza ay sobrang cute ni Riza mga kasembreros. So si Mama Rio, si Kuya RD, no, Richard Daniel mga kasembreros. Tapos si Angel dito ay baby pa masyado mga kasembreros. So si Tisoy, so si Kuya RD, si Tisoy, si Riza mga kasembreros, tapos si Angel ay parang baby pa yata, no, mga kasembreros. So ang cute lang ng family. So dalawa na, no, ang nawala dito sa Fulkerson family, si Lolo Danny, si Mama Rio mga kasembreros. So talagang mahal na mahal nila ang bawat isa, of course. So si Mama Rio, parang hindi makakalaing may sakit si Mama Rio, no? Kung kaya it's really important na pahalagahan natin yung mga mahal natin sa buhay. Kung tayo ay may nanay ngayon, Sir Alden ay wala na,
pahalagahan natin, no, yung ating mga mahal sa buhay, because this is a reminder sa atin na hindi habang buhay ay kapiling natin sila. Kahit ako, no, napahalagaan ko talaga yung aking nanay, lolo, and lahat ng aking family members, mga kasombreros. So I appreciate them, I love them, mga kasombreros, and I serve them, mga kasombreros. So yun po, no, black and white na dito na picture ng Fulkerson family nung buhay pa nga. So makalolo din to si si Alden, mga kasombreros, si lolo Danny, mga kasombreros. Tapos ito, picture ito ni na Jackie Lu Blanco, ni na Teres Malvar, si Dave Borneo. So ito pa yung time na na magpakailanman nung parang may mental health issue yung pamilya na ginampanan ni Sir Alden, mga kasombreros, dito sa magpakailanman nga, no, na sobrang nag-stand out siya dito kung kaya nakatanggap siya ng maraming awards, no. Parang nag-achieve siya dito o na-awardan ng Best Actor by a single performance sa TV. So, ganun siya. Kasi sobrang galing, no, ni Sir Alden, mga kasombreros. And speaking of awards, nominated ang cast din na naman, mga kasombreros, ha. Ito po ay sa VP Choice Awards. Ikapito na VP Choice Awards, mga kasombreros. So, 18 hours ago, ang cast din po, no, kasama sila sa, although, hindi gaanong priority ito ng cast din kasi sexiest male and female of the year ito. Ikapitong awarding ng People's Choice or VP Choice Awards, mga kasombreros. So, tinag dito ng VP Choice si Alden Richards at saka tinag niya rin ang Jimmy Sparkle, mga kasombreros. So, people, every vote you cast for Alden Richards helps shape the rankings for the 7th VP Choice Awards. So, People's Sexiest of the Year, male, where influence, presence, and the voice of the people matter most. So, yun siya, no? Tapos, ganun din po si Ma'am Catherine. So, medyo, ang dating dito ng Catherine, na medyo pa-sexy, kunwari ang dating, mga kasombreros. So, sinali ko lang ito, no? Kasi nga, na-post kagabi ng People's Choice Awards, mga kasombreros, or Village People, VP Choice Awards, mga kasombreros. Tapos, main item natin, invited si Alden nung birthday ni Mami Min, mga kasombreros. Maniniwala ako na in-invite, no, si Alden, mga kasombreros. At kung hindi man, ay talaga nagpadala lang si Alden ng, kunwari, ng cake or ng orchids. Na alam natin ay talagang nagpadala nga naman siya ng orchids sa mga kasombreros. And of course, no, talagang malapit sa puso ng Bernardo family, mga kasombreros, si Alden Richards. And I strongly believe po na in-invite si Alden. And of course, na bumati rin si Alden personally, mga kasombreros, kay Mami Min. At yung kanyang orchids na pinadala, talagang na yun, kumaga pa legit na yun na pagbati, no, kay Mama Min, mga kasombreros, ni Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang future mother-in-law. Sa kanyang future mother-in-law, mga kasombreros. So, talagang busy lang at hindi nakapunta si Alden physically doon sa mismong celebration ni Mama Min way back weeks ago pa, mga kasombreros. So, ang importante dito yung talagang communication nila, no, ng Bernardo and Fulkerson family. And alam ko kasi, yung nasabi ko ito, mga kasombreros, kasi yung let's say, di ba, si Mama Min nag-produce na rin ng pelikula, na nauna naman si Alden sa Out of Order niya, di ba? So parang yung galawan ng Catherine at saka ngayon sobrang busy nila sa kanilang endorsements, sa kanilang TV series, projects kaliwat kanan. So si Kat busy rin sa kanyang linya, si Alden busy rin sa kanyang linya. So no time for no time for loving. The joke po. No time for no time for love muna ang Catherine ngayon. Physically, pero alam natin na nagko-communicate sila privately at secretly, mga kasombreros. So yun naman talaga ang mahalaga, no? Si Mama Min, di ba? Nagulat na lang tayo, never siyang kumapa sa tinagal-tagal na sa industriya ni Mami Min, kasi mas nauna siya dapat nag-produce ng pelikula kasi si Ma'am Catherine matagal nang naging artista, di ba? So dapat noon pa naisip ni Mama Min na mag-produce ng So alam ko si Tisoy siguro dito, nag-encourage sa kanya na mag-produce ka na rin, ganyan, kasi
Kasi magandang venture to, magandang plano, magandang investment din, at saka try something new ba. Ayun siguro yung sabi ni Alden, mga kasembreros, kay Mama Min, no? So, kasi nakita natin, no, yung kanilang ano talaga, yung kanilang tawag dito, yung kanilang pattern ba. So, doon natin nababasa na dati pa man ay alam natin na talagang close na ito. From Hello Love Goodbye to Hello Love Again, mga kasembreros, ay hindi mawawala yung communication ng Kathleen and even Mami Min, mga kasembreros. So, wala mang bonggang handa na kumbaga pa na pinakita or pinost si Mama Min, mga kasembreros, sa kanilang social media accounts. Maliban nga doon sa pumunta sila sa beach, no, na simple. And talagang ano, no, ayun, isa pa pala yun, simple yung handa ni Alden. Simple din yung handa ni Mama Min. So, sa birthday nila, di ba, parang grabe. Talaga pinapatunayan ni Alden at saka ni Mama Min, and of course ni Kath, na family. Kuha pa yung kasimplihan ng pamilya pero buo at masaya, yun yung mahalaga, mga kasembreros, di ba? So, alam nyo na, yung talagang pattern, mga kasembreros, ng Kathleen ay talagang nakikita ko na maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kasembreros, kung kaya team panatag tayo. Dito kasi, doon mo kasi nakikita, no, yung kanilang pattern, mga kasembreros, kung talagang tayo po ay masugid na taga-subaybay. So, yung pictures po na inyo nakikita, no, na birthday ni Mama Min ay that was 2024 pa po, no? 2025, mga kasembreros, January 2025, na birthday ni Mama Min, mga kasembreros. So, naka-blue siya, no? Tapos sa flowery. At saka ano pala, no, si Ken ng Ken Creative Design pala yung lumikha pa dito or gumawa nung kanilang parang Christmas lights, no, na parang Christmas tree, mga kasembreros, sa kanilang bahay ni Mama Min, mga kasembreros, doon sa dito, sa kanilang Casa Bernardo, mga kasembreros. So, talagang team panatag lang tayo, mga kasembreros and mga Kathleenatics. So, yun po, no, talagang walang itulak kadigin kasi ang Kathleen ay sila pa rin hanggang 2026 and beyond. So, ganun. Alright, sinap sa ating Kathleen items, no? Team panatag tayo. Ipi-play ko po itong tinawag si Sir Alden na sobrang kulit. Sobrang cute, mga kasembreros. At saka sobrang nakakatuwa. Tapos, pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Tama din po natin ang bagong Kongreso, Congressman Roy Gonzales! Ang legit na anak ng Santa Rosa, our Asia's multimedia superstar, Mr. Alden Richards! Grabe! Mima, live na live tayo dito. Star-studded lagi ang Sikayan Festival kasama ang ating napakagandang Mayor Arlene B. Arcillas, the Mayor, Kuya Arnold Arcillas, bagong Kongreso, Congressman Roy Gonzales, at napakagwapong Mr. Alden Richards. Yes. Mima Sor, teacher. Mima, ang haba ng pagkakasabi mo ng Asia Superstar. Yes, Parang syempre. gusto Kailangan mong i-stress yung superstar. Sobrang the best ng Word of God, mga kasembreros. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Sinumpa si Jesus para sa atin. Grabe. Galatians chapter 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone, or cursed is everyone who hangs on a tree. So, ang cursed ay sinumpa, no? Ibig sabihin ay wala na yung grace, wala yung goodness, wala yung kabutihan, wala yung pag-ibig, wala yung pagpapatawad, wala yung grasya ng Panginoon sa isang taong sinumpa, mga kasembreros. Because parang hatol na yun, eh. Parang kumaga pa final judgment na yun, mga kasembreros. So, kunwari, may isang bata na sinumpa, no? Parang inalaw ng Panginoon na yung Diablo or si Satan, mga kasembreros, ay lumpuhin ang isang bata. For example,
or yung ano, yung totoo yun, yung kumbaga pa parang sa tao sa atin, sa level natin mga kasembreros, kapag ang mga matatanda, yung mga lolo, lola natin, or kung sino man dyan, magulang natin for example, kapag sinumpa nila tayo, although it's not really a good thing, no, na magsumpa-sumpa tayo or we throw curses, mga customers, or cursing sa ating sa ating pamilya, sa ating anak, asawa, magulang, and so on. Pero sometimes dala ng galit ay sa isip nila minsan yung mga matatanda, kahit na matatanda, no, na kunwari tahimik lang sila, tapos nakita nila yung mga maling ginagawa ng mag-asawa o ng anak niya at saka nung ano, or parang basta any family member. So kapag sila ay nasa isip nila, sinusumpa nila parang ano ba naman tong taong to? Ano ba naman tong tao? Bakit ganyan ginagawa niya? Ganun. So parang ganun mga kasusno. It's also may power din yun mga kasembreros. So dito hindi lamang hindi lamang siya pipitsuging sumpa yung curse mga kasembreros na ginawa dito, because ang sumpa na ito ay ang Diyos, si Lord Jesus Christ ang sumalo para sa atin, no? Para tayo ay maligtas. Hindi ba tayo na-amaze, no? Na sa grabing pag-ibig ng Diyos na instead of tayo yung ipako sa krus, tayo yung ipahiya doon, so yung mga tao, imagine niyo, no, kung hindi si Lord Jesus Christ yung pinako dun sa krus, tapos yung lahat ng may kasalanan na tao ipapako dun sa krus, let's say 3 million, no, 5 million people, so yun yung ipapako sa krus. Pero wala pa rin kasi ang galit ng Diyos ay hindi mapapawi, no, kasi nga hindi sasapat ang buhay ng tao. So ganun siya mga kasembreros, no, kumbaga pa yung halaga na kailangang bayaran ay lagpas-lagpas na dun sa amount na kailangan bayaran mga kasembreros ng mga tao, which is definitely yun nga, no, tanging si Lord Jesus Christ lamang ang katangi-tangi ang sasapat mga kasembreros dun sa worth, no, sa price mga kasembreros na kailangang bayaran kay God the Father. So na-imagine nyo rin pa minsan na ang tao ang nagkasala, ang Diyos ang taong nagkasala, nag-set ng batas or mga commands, nagbigay ng commands ang Panginoon natin, yung 10 Commandments. Tao ulit ang nakalabag sa batas, pero sino ang ginawa niyang pambayad? Yung kanyang kaisa-isang anak. Diba? What a wonderful, what an amazing, what a indescribable na pag-ibig mga kasungers, unconditional at saka incomparable na pag-ibig ng Diyos. Kung kaya great love and incomparable love mga kasungers. Immeasurable love beyond measure, no, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak mga kasembreros. Reminder kasi sa atin to yung Galatians 3:13 na si Lord Jesus Christ yung sumalo, no, sa place natin na dapat tayo ay nakapako dun sa krus at saka namatay mga kasembreros. Kasi pag namatay na dun ang tao, so hindi na siya, kasi walang power ang tao no, over death mga kasembreros. So pag namatay na ang tao, for example 3 million yung pinako dun sa krus, ay hindi na sila mabubuhay because mamatay na sila, because they don't have the power over death except Jesus Christ, because He is the resurrection and the life mga kasembreros. So siya ang pagkabuhay, siya ang muling pagkabuhay, at siya ang may kakayahang bumawi at magbigay ng buhay. So as simple as that mga kasembreros. This verse speaks to the profound sacrifice and redemption that Christians believe Jesus Christ offered through His death on the cross. Jesus served as a substitute for all humanity. Substitute, no? Kasi siyang gumawa mga kasembreros. By taking on the curse of the law, which represents the punishment and consequences of sin. His willing sacrifice is seen as a powerful act of love and grace, offering believers the opportunity to be freed from the burden of their sins and restored to a right relationship with God. So sira na kasi, naputol na yung bridge, naputol na yung connection ng tao sa Diyos mga kasembreros nung hindi pa dumating si Jesus Christ. So para siyang isang putol na tulay, di ba? Pag ang tulay, pag naputol yan, ay hindi na makakatawid yung mga tao or yung mga sasakyan mga kasembreros from one place to another, or from one point to another or to the other side mga kasembreros. So ganun siya. So kung kaya isipin natin yung enormity, yung pagiging malaki, yung immeasurable na pag-ibig ng Diyos sa atin mga kasus, na ginawa niya, siya yung sumalo doon sa krus ng Kalbaryo of the sins that we should have been punished or penalized mga kasembreros instead of Him. So grabe, no, talagang
sana lahat ng tao or almost lahat ng tao ay ma-realize ito. Especially sa ating family, mga kasembreros, na magkaroon tayo ng time sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban, mga kasembreros, and yung pananampalataya natin talaga sa kanya na whatever circumstances that may come along our way, we're still standing, we're still diligent, no, at saka genuine sa ating pananampalataya sa kanya, mga kasembreros, no matter what. Think about the enormity of this act. Jesus, who was without sin, took on the weight of sin for all of us. Imagine the depth of love and compassion it takes to willingly endure such suffering on behalf of others. So grabe na. Kasi walang kunwari yung presidente or yung mayor or yung governor, wala namang public servant, no? Wala namang hari sa mundong ito ang kayang saluhin ang kasalanan ng kanyang mga nasasakupan, tama? Wala namang mayor na ako sa sa kasalanan ganito, sa kasalanan ganyan. Na nakapatay yung kanyang nasasakupan, tapos kailangan kulungin, tapos ako na lang kulungin. So wala namang mayor or congressman or kahit na sino mang leader or hari nga sa mundong ito yung gagawin yun, mga kasos. Only Jesus Christ. This verse highlights the fundamental belief in Christianity that through Jesus' sacrifice we can be reconciled with God and receive salvation. The concept of redemption runs deep in the verse, or in this verse, signifying a new beginning, a fresh start, and a chance to experience forgiveness and grace. Alam niyo po, pag na-experience natin yung forgiveness, kunwari, di ba, tayo ay hahatulan sana ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kunwari, nagkasala tayo, ha? Tapos, imbis na habang buhay na pagkakabilanggo, ginawa nilang 1 taon. O di ba, parang instead of tayo mabulok dun sa kulungan, ginawa nila 1 taon. Tapos pagka kinabukasan, somebody stepped in, tapos binura na yung kasalanan na yun, so absuelto ka na. Makakalaya ka na, mga kasus, at hindi ka na tuluyang ikukulong. So di ba, parang ganun ang nangyari sa atin. We were subject to eternal imprisonment and eternal damnation or destruction, mga kasumere, sa impyerno. But Jesus stepped in sa story para tayo po ay ma-save, maligtas, mga kasumberos, at ma-reconcile sa Diyos Ama na sobrang galit na galit, no? Yung curse, yung sumpa, yung galit ng Panginoon, yung wrath ng Panginoon, mga kasumberos, ay sa humanity. But because of His great, incomparable love, ay siya po yung kumaga pa nag-save at saka naging sumpa para sa atin, mga kasembreros. So, sana lahat ng tao ganun na-realize na ganito ka loving, ganito tayo pinahalang Diyos, no? We were not worthy anymore, but still, Jesus Christ paid for our sins and became the curse for us, mga kasembreros. So, yun, no, talagang sabi niya, Christ redeemed us from the curse of the law. The term redeemed here is crucial. Redemption in ancient times referred to the act of buying back a slave's freedom. So parang isang katulong, no, na nakakulong, tapos tayo po ay tutubusin siya, mga kasembreros, so that magiging malaya ulit ang katulong na yun or yung tao na yun, mga kasembreros, na malapit sa atin. So reflect on your own life. Are there areas where you feel the weight of failure or a sense of unworthiness? Christ has already redeemed you from that curse. You're not defined by your shortcomings, but by the love and sacrifice of Jesus Christ. So, yung may mga tao kasi na nagkakaroon pa rin sila ng self-pity. Nagkakaroon sila na, mahalaga ba ako? Parang hindi na ako pinapahalaga ng pamilya ko, ng teacher ko, ng tao sa paligid ko. And sinabi nga dun sa isa kong vlog na dapat maging tayo yung mag-initiative. Tayo mag-initiate, mga kasembreros. Tayo yung dapat manguna. If you want love, mahalin mo, no? Tayo magmahal sa ating magulang, anak, kapatid, and so on, mga kasembreros. Kung gusto mo ng care, mag-care tayo sa iba muna, no? Sa ating pamilya, unang-una sa lahat, no? Kung gusto mo ng concern, ng understanding, ng forgiveness, then do so first. So, makita mo yung resulta. Kapag consistent ka na ganun, na kunwari, ikaw ay tumutulong ka kahit pakunti-kunti, tapos tuloy-tuloy siya, mga kasembreros, makita mo yung resulta after how many months na ginagawa mo yan, mga kasos, babalik yan sa iyo. Of course, huwag ka muna mag-expect because God knows how to reward you, how to give you a prize, mga kasembreros, and payback time. Parang ganun ba ang Diyos ang magbibigay ng blessing, ng pagpapala because you do good, mga kasembreros. You are kind, you're humble, you worship God, of course, mga kasembreros, and have faith in Him.
So, yun po yung pinakamahalaga because ang faith natin, yun po yung magda-drive. Yung faith natin kay Lord Jesus Christ na magda-drive sa atin na gumawa tayo ng mabuti at saka tumulong mga kasombrero, specifically or especially unang-una sa lahat sa ating pamilya. Alright, so kung kaya parati natin iisipin yung kabutihan ni Lord Jesus Christ mga kasembreros na siya po ay namatay para sa atin, naging sumpa siya para sa atin, no? Para tayo po ay mapalaya at magkaroon ng reconciliation, panag-uli sa Diyos Ama. And nagkaroon tayo ng access sa heaven talaga mga kasembreros because without Jesus Christ dying on the cross, still, no? Ngayon siguro wala ng humanity. Na-stop na yung lahi ng tao, no? Wala na tayo ngayon dito sa mundong ito mga kasembreros if Jesus Christ never died on the cross mga kasembreros and became a curse for us. Alright, so napakaganda ng word na ito mga kasembreros, no? Naging sumpa si Lord Jesus Christ para sa atin. But in the meantime, lamang sa ating word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no? Pag-asa at saka yung pagsunod natin at saka personal devotion at relationship kay Lord Jesus Christ. In His name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasamaran. Paalam po.